Ang bawang, isa yan sa pinakaluma at epektibong home remedy na ginagamit sa buong mundo. Pero hindi lahat ng tao pwede kumain nito. Okay? So bilang internist, cardiologist, bibigay ko sa inyo yung benepisyo at side effects. Sino pwede kumain, sino hindi pwede kumain, at gaano karami pwede kainin. Okay? Sa mga may high blood, mataas cholesterol, panoorin nyo to. So, bukod sa bawang, ang isang pinagtatalunan pa, mas maganda ba hilaw na bawang o yung sunog o yung luto, ano ba maganda? Yan. Tingnan nyo, pag raw garlic, pwede rin naman kainin ng raw garlic, ayan o, fresh, nilalagay sa mga salad. Diba? Minsan sa luto, lightly cook lang sa mga salad dressing, sa mga sausawan sa suka, diba? Pag nagsasawsaw tayo, minsan sa lumpia, hilaw na bawang. Ang problema lang, pag hilaw, matapang, very pungent yung amoy, pero mas malakas yung benefits niya kung hilaw. Mas maganda ba hilaw? Ano pros, ano cons? Tingnan natin. Ang secret ingredient kasi ng bawang, pangalan, allicin. Okay, itong allicin, nandyan yung benefits niya sa puso, sa cholesterol, para hindi magbaray maugat natin, sa high blood, sa immune system. Kaya lang, pag niluto mo na, pinirito mo na, lalo na sa mani, di ba, may toasted garlic, nawawala na itong allicin. Konti na lang natitira. So, kung gusto natin makuha yung benefits ng improved immunity, support heart health, sa high blood, minsan sa blood sugar, may konting pag-aaral din. So, kung gusto natin ng benefits, mas maganda sana kung hilaw. Kaya lang, maraming side effect kung hilaw. So, tingnan natin, titimbangin natin yung pros and cons. Tingnan muna natin benefits ng garlic. Okay? Mamaya, explain natin ano yung side effects. So, garlic, yan. Ito isang bulb, ito isang clove, isang butil. Ayan, oh. Pwede pang cholesterol, especially sa mga ugat na nagbabara. Kung nagbabara mga ugat nyo, maganda dito. How to prepare? Marami. Yan, o, chinachop, dinudurog, pwede rin yan. Yung iba, ginagawang garlic tea. Sinasabay, merong garlic lemon water. May ganun pang style, eh. Yan. 10 health benefits. Ito medyo napatunayan yung iba dito. Traditional medicine, laging ginagamit yan, even before sa buong mundo. Marami siyang ingredient, pero basically, yung allicin ang may benefits. Yung vitamins niya, konti lang. Konti. May vitamin C, pero konti lang. Kasi hindi ka naman makakain ng marami. Konti lang makakain mo. Bababa din sa calories. Number 2, pwede siya sa sipon. Trangkaso sa sipon. May pag-aaral, pag kumakain ng maraming garlic, nababawasan ang sipon by 63%. Ibig sabihin, lumalakas yung immune system. Mas mabilis din gumaling yung mga taong may sipon compared sa walang iniinom. 1 to 2 days earlier gumagaling kung kumakain ng garlic. Okay? So, tingnan mo, okay ba yan o hindi? Sa blood pressure, meron din konting pag-aaral. Okay? Pero minsan yung dosis kasi ng garlic nila, medyo mataas yung dose. Kinumpara pa nga yung bawang sa isang beta blocker. Atenolol, kapatid ng metoprolol. Ano mas mabisa? Nakita, yung iba umiinom ng gamot sa high blood, pero mahinang gamot lang kasi yung atenolol. Medyo weak to. Kinumpara yung iba sa garlic, medyo may laban din daw yung garlic. Pero ang daming kinakain nilang garlic 4 na butil. So, pag sa ibang bansa, laki-laki ng garlic nila, sa atin, maliit ang garlic. So, 4 na malaking butil yan, medyo baka sumakit na tiyan nyo dyan. Pero, nakakabawas ng blood pressure. Pag hilaw, mas matapang pa. Ayan, no? Gaano kataas ang naibaba ayon sa pag-aaral? Up to 7 points. 7 millimeters mercury sa systolic, 4 millimeters mercury sa diastolic. Mababa lang, 7 o 4. Kaya pag konti lang yung high blood mo, let's say high blood mo 140/90, baka po pwede pa to. Pero kung mas mataas pa, kailangan mo gamot na.
Pampababa ng cholesterol, pwede rin. Nakita nila, yung mataas ang bad cholesterol, bumababa ng 10 to 15% pag kumakain ng maraming bawang. Meron ding mga garlic supplement, meron din bawang. Sa high levels of cholesterol, yan, possible din. Heart disease, sakit sa puso, yan, yung mga nagbabaray, mga ugat sa puso, sa kidney, sa paa, ayan, no, may tulong din siya. Kasi nga, nabababa yung blood pressure, nababawasan yung bad cholesterol. Alzheimer's disease, tingnan natin. Yan, may tulong din konti. Antioxidant din kasi siya. Siyempre, pag maganda yung blood flow, maganda rin blood flow sa utak. Less dementia, less Alzheimer, less ulyanin. Pero hindi pa ganun kalalaki yung pag-aaral. Sa diabetes, not sure. Okay? May iba parang may tulong, may iba parang walang tulong. 'Di ba? Pero hindi siya nakakasama. Hindi siya nakakasama sa diabetes. Pwede makatulong, pero konti lang. So, pag may diabetes, kailangan nyo pa rin yung regular na gamot ninyo. Kahit sa high blood naman, kailangan nyo pa rin yung gamot nyo. Nakakatulong na siya bumaba ng 7 points at 4 points sa ibabang numero ng high blood. Yung iba, ginagamit ng athlete. Dati, ginagamit ito ng mga atletas nung mga 2,000 years ago sa Greece. Habang bago tumakbo, kumakain sila ng bawang. Nakita nila, mas maganda yung performance ng puso. Ayan, pag meron silang garlic, tumatakbo, nagbabicycle, mukhang may tulong. Mas hindi napapagod. Meron din siya panlaban sa toxin. Ito, yung na-expose sa lead, yung mga lead exposure, itong mga masasamang toxin, kung ang trabaho mo sa mga baterya, sa kotse, expose ka sa chemical, pwede siya makatulong. Ayan, katulong din siya. So, pag lahat to, baka makatulong to sa'yo. Okay? Meron pa ibang sakit na hindi pa tiyak, pero pinag-aaralan. Baka may benefit. Fatty liver. Yan. May konting pag-aaral na yung pinag-aaralan, baka makatulong sa fatty liver. Yan ang mga next na pinag-aaralan. Sa regla, masakit ang puson. Yan, nababawasan sakit sa puson. Gum infection, may gingivitis, makain ng bawang, minumumog, possible nakakatulong. Okay? Kung meron siyang panlaban sa mga infection. Pero ang problema nga, di ba sinabi ko, maganda garlic, pag hilaw maganda, kaya lang marami siyang serious side effect. At mas matindi ang side effect kung hilaw. Di ba? Ano ang side effect kung hilaw? First, mas bad breath and body odor. Okay lang naman kung bad breath, di ba? Minsan nag-allergy, pwede rin. Pero ang mas delikado, itong mga pagdurugo. Okay? Kasi nakakalabnaw siya ng dugo konti. Nakakaluwag ng mga ugat, pwede kang magdugo. So, kung may aspirin ka na, meron ka ng gamot na pampalabnaw, di ba? Tapos, kumain ka pa nito, pwede mag-ulcer, pwede magdugo sa tiyan, sa ibang parts. Pwede mag-heartburn, sumakit ang sikmura. Sa buntis at sa bata, hindi rin pwede sobra dami. Pwede lang konti sa 2 butil, walang problema. Pag yung bawang pinapahid, minsan nakakasunog ng balat. Pero minsan nakakagaling din. Pero pa nasobra na yan. So yan ang mga binabantayan. So pag buntis or sa mga bata, konti lang ang binibigay. Hindi rin pwede sobra dami. Pag-ooperahan, may pagdurugo sa katawan for surgery, bawal yung aspirin, bawal din yung bawang. Kasi nga effective siya. Nakakalabnaw din siya ng dugo. So yan ang mga warning natin sa balat, pwede magdugo, mga ooperahan, ayan pati yung blood pressure mo, pwede bumaba. So ipapaalam nyo sa doktor nyo pag kumakain kayo ng maraming bawang. Maraming luto. Okay, ito medyo hilaw nga luto dito di ba? Ito, half cook di ba, Doc Lisa? Half cook lang yan So, medyo raw na yan. Pero masarap yung garlic. Di ba? So, ang recommended natin do sa mga studies, yung iba ito yung isang buong garlic head. Hindi ko naman sinabi ganyang karami, sobra dami. Ito yung isang butil.
'Di ba? Depende sa laki ng bawang. Pero ang recommended lang, mga 1 o 2 butil a day, may konting benefit na. 1 to 2 garlic clove, ganun lang karami. Yung iba hanggang 4 na butil, depende sa luto, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, pag masakit ang tiyan mo, kung concern ka, so okay ba hilaw? Depende sa inyo. Siguro pa konti-konti kung kakayanin o medyo luto-lutuin konti kung di mo kaya. Ang ayaw lang natin, huwag lang sunugin. Kasi pag sinunog mo na yung bawang, halos wala ng benefits. Kung sobra naman hilaw, baka hindi mo kaya, masumakit yan mo. So, doon ka lang sa medyo a little luto or a little hilaw, depende kung kaya ng tiyan ninyo. So, sana po nakatulong tong video sa benefits ng bawang, hilaw at luto na bawang. Salamat po.